Huling araw ng Abril, ihabol natin bago magmayo ang napakagandang kwentong ito ni Jose or Joe. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, natuto ako sa poder ng mga taong programado ang mga buhay. Programado meaning lahat nakaplano, lahat nakaprogram, lahat dapat maayos, lahat dapat siguradong may direksyon. Lola kong principal at tito kong engineer na matandang binata noon ang tinutukoy ko, si Tito Sandro. Nag-asawa siya sa edad na 47 at nung time na nag-graduate ako ng college, 45 na siya at wala pa ring girlfriend. Rin ka ako kasi ako man wala pa ring girlfriend doon. Pero dati nang nagkaroon, napilitan lang akong hiwalayan siya dahil gusto kong mag-aral at makatapos. Tatay ko ang panganay sa kanilang apat na magkakapatid. Pangalawa si Titi Janice na staff ng isang congressman. Pangatlo si Tito Sandro na isang inhinyero. At bunso si Tita Sheila na isang nurse sa Amerika. Tanging si tatay lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil high school pa lang ay nakabuntis na. Edad 17 ay may asawa at anak na sila. Ako. Panganay ako sa aming 5 magkakapatid. Yes, panganay ako at gusto kong maging role model sa mga kapatid ko. Dapat hindi ako gagaya kay tatay na panganay pero siya ang pinakamahirap o siya lang ang mahirap sa kanilang magkakapatid. Pero kahit ganon ay hindi ko sinisi ang tatay ko kung bakit mahirap lang kami. Kasi kitang-kita ko ang kasipagan at pagsisikap niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na mag-aral ako mabuti para hindi ako maggaya sa kanila. Sumasama ako kay tatay dati kapag may kumukuha sa kanya na maglinis ng bakuran ng malalaking bahay. Minsan noon ay may nalinisan kaming napakalaking bahay. Ang sabi ni tatay, "Sana anak, makapagtapos ka at makapagpatayo ka rin ng ganyang bahay. Ano kayang pakiramdam na maganda at malaki ang bahay mo?" Dinig ko ang mga pangarap ni tatay pero immature pa ako noon. Wala pa sa ganong bagay ang isip ko, lalo na nung magmahal na nga ako kay Lotis. Kahit 15 lang ako noon, Kuya Bono, incoming third year high school, ay alam kong tunay ko ng pinakamamahal si Lotis pero napuwersa talaga akong makipaghiwalay at iwanan siya dahil sa pangarap kong makapag-aral ng maayos. Inalok kasi ako ni Lola na kung gusto ko daw ay sa kanila ako tumira sa Dagupan City, Pangasinan. Doon ako mag-aaral. Libre lahat pero dapat aral lang. Meron namang university sa amin sa Kamiling Tarlac, ang TAU, Tarlac Agricultural University. Public school yon pero mahirap talaga kami noon. Nakikisaka lang si tatay at lahat pa kaming 5 magkakapatid noon ay nagsisipag-aral. Pwede kong mag-aral sa TAU pero alam ko na kagaya lang din nung high school ako na madalas walang baon, laging kapos sa pera. Minsan lang nakakabili ng gamit kapag bakasyon lang kung saan nakapagtrabaho ko para magkapera. Malinaw ang description ni Lola sa magiging buhay ko sa poder nila ni Tito Sandro kapag pumayag akong tumira sa kanila. Masasarap na pagkain, maayos na bahay, araw-araw may baon na 100 pesos habang high school,
at 200 pag college na. At choice ko kung saang university sa Dagupan City ko gusto mag-aral kung pasok ang card average ko. Kaya nung bago ako mag third year high school ay kinukuha na nila ako para daw maayos pa nila ang mga grades ko. Lalo na kapag fourth year high school na ako. Kaya lang, hindi ako nakapag-desisyon kaagad dahil kay Lotis. Ayaw niyang magkalayo kami. At sa totoo lang, maging ako din naman. Mahal na mahal ko siya at first girlfriend ko siya. Pero sa huli, ipinagpalit ko si Lotis sa pangarap ko. Maayos ako nakipag-usap kay Lotis. Nagkita kami noon sa aming paboritong tambayan na magkakaibigan tuwing gabi sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng ginagawang kalsada sa pampang ng Kamiling River. Sa dulo ng sementadong kalsada ang likod ng bahay ni Reyna at isa din sa mga barkada namin. Sa likod ng bahay nila Reyna ay may dalawang malalaking puno ng mangga. Katabi ng kalsada nakatabi rin ng ilog. Sarado pa ang kalsada sa lagpas ng bahay ni Reyna noon at may mataas na tambak ng graba na siyang nakaharang sa daan. Nung una, magkakasama kaming 5 sa ilalim ng 2 punong mangga sa likod ng bahay ni Reyna. Hanggang sa inaya ko na si Lotis doon sa tila bundok ng graba. Doon ko siya kinausap. Nakapag-desisyon na ako, Lot. Pupunta ako ng Pangasinan. Pero, hindi natin kailangan mag-break. Yun ang kondisyon ng lola mo, di ba? Dapat walang girlfriend. Hindi niya na malalaman yun. John, namili ka na. At hindi ako ang pinili mo. Lot, unawahan mo naman ako. Gusto ko lang talaga makapag-aral, makapagtapos. Para din naman sa atin yun, sa kinabukasan natin. Bahala ka, Jo. Basta dati mo nang alam na ayoko magkalayo tayo. Alika na, bumalik na tayo doon. Lot, mahal na mahal kita. Makakahanap ka ng iba sa Pangasinan, Jo. Mas maganda, mas matalino. Lot, magtiwala ka naman sa akin. Ayoko, Jo. Ayoko magtiwala. Masakit ang magtiwala at ayoko masaktan. Hindi kami nag-break ni Lotis kahit alam kong galit siya sa akin. Yung Kuya Jenrick niyang nasira ang buhay dahil sa pagtitiwala sa pag-ibig ang nangdulot ng takot sa kanya sa aming pagkakalayo. Baka daw magaya lang kami sa kwento ng Kuya Jenrick niya at sa babaeng minahal nito ng sobra. Nasira dahil sa LDR. Nagpunta pa rin ako sa Dagupan, Pangasinan. Memorize ko ang cellphone number ni Lotis pero that time ay wala pa akong cellphone. Actually, sa aming 5 magkakaibigan, si Lotis pa lang noon ang may cellphone. Taong 2003 nung magpunta ako ng Pangasinan at talagang yung may mga pera pa lang ang nakakabili ng cellphone. Pero sa Pangasinan, syempre ay nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan kung saan ako nakikihiram ng cellphone para matextan ko si Lotis kahit na madalang siya mag-reply at halatang galit pa rin, walang gana sa mga reply niya. Noong sagutin ako ni Lotis ay bakasyon at katatapos lang namin ng second year high school. Pakiramdam ko noon ay napakaswerte ko dahil sa dami ng mga nanliligaw sa kanya ay ako ang sinagot niya. May mga kaya pa yung ibang nanligaw sa kanya at masasabi kong
Ako ang pinakamahirap sa lahat nang nagtangkang paibigin si Lotis. Na kay Lotis ang pinakamagagandang katangian ng isang babae. Maganda, matalino, mabait, marespeto at higit sa lahat, masipag. Masasabing mas nakakaluwag-luwag ang kanilang pamilya kumpara sa amin. Maging sa pinsan niyang si Rina na kasing sipag din ni Lotis. Lahat ng gawaing bahay sila ang gumagawa. Napakalinis lagi ng mga bahay nila. Uliran talaga silang mga anak. Yun nga lang, mahirap lang si Rina. Nakikisaka lang din ang tatay niya while si Lotis, bukod sa dalawa lang sila magkapatid ng Kuya Jendrik niya ay empleyado pa ng gobyerno ang parehong magulang niya. Si Kuya Jendrik, nag-iisang kapatid ni Lotis ang siya ring nag-iisang kapintasan sa kanilang pamilya. Dating matino si Kuya Jendrik at matalino, pero naging gago, naging lasenggo at naging tambay sa aming baryo. Sa Catholic school nga nag-aral ng high school si Lotis while kaming lahat na magkakabarkada ay sa Marawi National High School na nasa kabilang barangay lang. Ang school namin ay kagaya din ng mga bahay namin na napapalibutan ng mga bukid samantalang ang school ni Lotis ay nasa poblasyon, mismong bayan ng Kamiling. Si Lotis pwede sanang mag-inarte, mag-feeling rich kasi may kaya naman talaga sila. Kaya lang ay hindi siya ganon. Napaka-humble niya at walang arte sa katawan, magaling siya makisama at palakaibigan. At ang pinaka-best friend talaga niya ay ang kanyang pinsang buo na si Rina. Kapag wala si Lotis sa bahay nila sa mga araw na walang pasok, pihadong nakinaray na siya. Madalas silang tumambay sa ilalim ng mga punong mangga sa likod ng bahay ni Rina, nakikinig ng radyo habang nagbabasa ng pocketbook. Yun lang ang laging libangan nila. Kaming tatlong kaibigan nila, ako, si Kiko at si Prado, mga mababait din, may talino at magagalang din syempre. Kaya nga tiwala ang mga magulang ni Lotis at Reyna sa amin. Hindi kasi kami kagaya ng ibang kabataang lalaki noon na pasaway sa magulang, puro laro at lakwatsa, hindi marunong tumulong sa mga magulang. Kilala din ng mga magulang ni Lotis at Reyna ang mga parents namin at proud din naman kaming sabihin na mabubuting mga magulang ang pinagmulan namin. Hindi sa pagyayabang pero masasabi ko talagang kaming 5 magkakaibigan noon ay lubos na ikinararangal din ng aming mga magulang. Sa private school sa Dagupan City ako in-enroll ni Lola. Natakot ako nung una kasi iniisip ko na baka sobrang tatalino ng mga kaklase ko pero hindi naman pala. Nagka-honor pa nga ako pero hindi dahil sa dati kong talino kundi dahil inobliga ako ni Lola at Tito Sandro na seryosohin ang pag-aaral ko. Dati na rin naman ako masipag mag-aral kaso sa Kamiling, chill-chill lang ang pag-aaral. Basa-basa ng konti, then lilibot na sa mga kaibigan. Sa Dagupan City, walang kaibigan. Walang kaibigan na lilibutan. Maghapon sa school, pag-uwi ng bahay, wala nang labasan. Bukas na ulit. Pero sa school pa rin naman. Pagdidilig ng napakaraming halaman, pagwawalis sa bakuran at inuutusan ko minsan ang siyang tanging trabaho ko kina Lola. May katulong sina Lola, si Tita Eva na isang byuda at may dalaga ng anak. Si Tita Eva ang halos gumagawa sa lahat sa bahay, liban lang sa pag-aalaga sa mga halaman ni Lola dahil siya lang ang nakakagalaw ng mga halaman niya. Ipinagkatiwala niya sa akin ang pagdidilig pero may training pa muna at binilin pa akong paminsan-minsan daw ay kausapin ko din ang mga halaman niya, lalo na daw yung mga philodendron. Natawa nga ako noon, Kuya Bono. Halaman, kakausapin mo.
Pero pinagalitan ako ni Lola. Wala daw nakakatawa sa sinabi niya. Kahit i-research ko daw, malalaman ko na mabuting kinakausap ang mga halaman. Hindi ko sinunod si Lola nung una. Kapag nakikita niya akong nagdidilig, nasa likod siya ng bahay at nakatingin sa akin, kunwari akong nagsasalita. Kunwari, kinakausap ko ang mga philodendron niya pero ang totoo, walang boses na lumalabas sa bibig ko. Kaya lang nung miss na miss ko na si Lotis at hindi na siya nagre-reply sa mga text ko kapag nakikitext ako sa mga kaklase kong big time, sobra na akong nalulungkot at nakakadama na ako ng pagsisisi kung bakit umalis pa ako sa amin sa Kamiling. At isang hapon habang nagdidilig ay natagpaan ko na lang ang sarili kong kinakausap ang mga halaman. Ano bang gagawin ko? Hahayaan ko na lang bang basta na lang mawala si Lotis sa buhay ko? May iba na kaya siya? Hindi na kaya niya ako mahal talaga? Hindi natuwa si Lola sa report card ko ng first grading period. Ang sabi niya, i-challenge mo ang sarili mo, Jose. I'm sure kaya mo pang pataasin ang mga grado mo. Challenge yourself. Ang hirap noon kasi may challenge na nga akong hinaharap sa love life ko. May mga time noon na pinipilit kong mag-review pero ang nagagawa ko ay magsulat ng letter para kay Lotis. Letter ng pagmamakaawa na sana huwag niya akong limutin at lalong sana huwag niya akong palitan. Nagsusulat lang ako sa notebook ko pero hindi ko naman naihuhulog sa koryo. Napahamak tuloy ako dahil isang hapon galing ako ng school, hawak ni Lola ang sulat ko. Hindi ko alam kung paano niya nakita. Pinilas lang niya ang page na yon sa notebook ko. Matino ang usapan natin, Jose. Kaharap pa ang mga magulang mo noon na walang love life habang nag-aaral. No wonder hindi mo mapataas sa grades mo dahil may iba kang iniisip. Sorry po, Lola. Sorry? Ganyan ka makausap, Jose? Nung umuo ka sa usapang nag-expect kami ng tito mo na tutupad ka, ngayon nagsusorry ka kasi niloko mo kami? Sorry po talaga. Paano pa ako maniniwala sa'yo, Jose, kung unang kasunduan pa lang natin, sinira mo na? Wala kang kwentang kausap. Sorry po, Lola. Stop saying sorry ng paulit-ulit. Masakit sa tenga. Noon, Kuya Bono, ay hindi ko na napigilan ng maiyak. At ang sumamo ko noon kay Lola, ibalik niyo na lang po ako sa Kamiling. Gusto ko na pong umuwi. Hindi ako binigon ni Lola at ni Tito Sandro. Kinabukasan noon, Friday, nilakad ni Lola ang papers ko sa school para sa pagbabalik ko sa Kamiling. The following day, Sabado, ay nagbiyahe na kami. At ako nga ay inuwi na sa amin. Sakto pang birthday ng kapatid ko noon, year 2006 at may konting handaan. Hindi na ako nagbihis noong pagdating namin ng bahay. Pero nung akmang aalis na ako para magpunta kina Reyna ay tinawag ako ni Nanay. Busy si Nanay sa mga gawain dahil sa birthday ng kapatid ko pero kinausap niya ako at hindi siya masaya. Mangiyak-ngiyak siya sa disappointment niya sa akin. Masyado akong disappointed sa iyo, anak. Si Nanay, Kuya Bono, ay umabot sa college.
Third year siya sa kursong education nung mabuntis siya ni tatay kaya nahinto na rin siya ng pag-aaral. Sorry, Nay. Sabi ko lang pero nakatalikod siya noon. Kinukuha niya mga pinakatago-tago niya mga plato sa estante. Gagamitin sa pagkain sa mga bisita. Noon ay patakbo na akong pumunta kina Reyna. Sobrang saya ko dahil nakita ko silang apat sa ilalim ng mangga. Magkakaharap sila. Sumisigaw na ako noon habang tumatakbo. At si Prado biglang tayo at sumigaw din sa akin pero bigla din siyang umupo. Then, parang nag-usap-usap sila. Natakman ni Kiko at Reyna si Lotis kaya hindi ko na siya matanaw. Dahilan para lalo ko pang bilisan ang paglapit sa kanila. At nung malapit na ako sa kanila, medyo nagtaka ako dahil si Prado lang ang nakangiti sa akin at parang may kung anong dapat kong pagsisihan sa pagpunta ko doon. Uy, okay ninayo. Happy kasta kayo. Didak na miss? Tanong ko pa sa aming wikang Ilocano. Tumayo si Lotis, diretso ang tingin sa akin at ang sabi, ewan ko kung masasaktan ka o wala kang pake. Pero magsasabi lang ako ng totoo. Kami na ni Kiko. Napatitig ako kay Kiko. Oo, malayong mas gwapo si Kiko sa akin, mas matangkad, mas maputi, at mas may kaya ang pamilya. Pero nasaktan ako dahil akala ko kaibigan ko siya. Gusto kong magwala noon sa harapan nila. Gusto kong makipagsuntukan kay Kiko pero silang apat nakatayo, magkakatabi at sa akin nakatitig na parabang kung anumang mali kong galaw ay silang apat ang babanggain ko. Isa-isa ko silang tinitigan pero saglit lang ang naging titig ko kay Lotis dahil kay tapang ng titig niya sa akin at hindi ko kinakaya ang panunumbat ng mga mata niya. Kaya ang nasabi ko na lang bago ako malungkot na umalis ay, okay, good luck na lang sa inyo. Mula kina Reyna, marahan akong lumakad palayo. Walang lingon sa kanila. Taas noo. Pero pagsampa ko ng bagong sementong kalsada sa tabi ng ilog, tumakbo na ako. Pumikit pa ako at tumakbong nakapikit ng ilang segundo noong maramdaman kong parang tutulo ang luha ko. Sa ginawa kong katangahang yon, ang pagtakbo ng nakapikit ay saglit kong nakalimutan ang nangyari kina Reyna. Yung pagsalubong nila sa akin ng isang malakas at masakit na sampal na ipinagpalit na ako ni Reyna sa kaibigan kong si Kiko. Sa gawi pa roon ng kalsada sa tabi ng ilog, malapit na sa bahay namin ay marami na akong mga kakilala at binati ako dahil ilang buwan din nila akong hindi nakita. May mga nagsabi pang pumuti at gumwapo daw ako. Maliit na bagay yun pero ikinatuwa ko. At pagdating ko sa bahay, naroon pa sina Lola at Tito Sandro. Pero si Tito Sandro ay nakahiwalay kina Lola, nanay at tatay. May ka-text siya pero sa kanya ako dumiretso. Napalingon si Tito Sandro sa akin nung malapit na ako sa kanya at hindi ako nagpatumpik-tumpik sa gusto kong sabihin sa kanya. Tito San, pwede pa ba akong bumalik sa inyo? Napatitig siya sa mukha ko. Doon na lang po ulit ako mag-aaral, kung pwede pa po. Bakit? Anong nangyari doon sa girlfriend mo? Doon ka galing, di ba? Tito San, meron na po siyang iba. Aray ko. Bakit po, Tito? Ba't napaaray ka po? Kasi Jose, pareho tayo. Na friend zone na naman ako dahil may boyfriend na pala itong ka-text ko. Ganun po ba, Tito? Kaya mo yan, Jose. Mag-aaral ka na lang muna. At oo nga pala, oo, pwede ka pang bumalik. At kapag hindi ka tinanggap doon sa dating school mo, i-enroll kita sa iba. Basta mag-promise ka ha.
mag-aaral ka mabuti. Opo, tito. Pangako po. Wala po akong gagawin kundi mag-aral. Magmamahal na lang ulit ako kapag tapos na ako. Pangako po yan sa inyo. Pinanindigan ko ang pangako ko kay Tito Sandro. Nasanay ako sa gawain na kapag may nagustuhan akong babae, kaagad kong pinapatay ang pagkagusto ko. Iniisip ko lagi yung sakit na dinanas ko kina Lotis. Siguro sa iba, yung masaktan ka sa edad na 15 o 16, baliwala pa. Pero sa akin, tagos na tagos kasi sobra kong minahal si Lotis at matalik kong kaibigan si Kiko. Ang sakit nun. Tuwing maiisip ko, nagngingit-ngit ako. Tapos, mapapaluha ako. Nagtapos ako ng high school sa Dagupan na hindi nagka-girlfriend. College, kumuha ako ng Marine Transportation Course sa PAMA. At taong 2011 ay ganap na akong seaman. August 2012 ay nakasampa na ako ng barko for the first time at noon lang ako nagka-girlfriend ulit. Si Claudia na nakilala ko lang sa social media. May Facebook na noon, meron na ring Facebook chat na integrated lang sa Facebook. Hindi pa siya messenger noon pero naging okay naman ang simula ng relasyon namin ni Claudia. Taga Bulacan siya, maganda, sexy at matanda siya sa akin ng 2 taon pero hindi halata kasi maalaga siya sa kanyang katawan. Wala sa kanya ang ibang katangiang gusto ko sa isang babae, lalo na ang pagiging masipag at masinop kasi nakikita ko sa ibang pictures niya ang kalat sa background niya. Pangit ang bahay nila, parang barong-barong lang na tagpi-tagpi ang dingding pero kapag titingnan mo siya, parang hindi siya doon nakatira. Para siyang anak mayaman na natutulog sa aircon kasi maputi at makinis siya. Yung mga daliri nga niya, Kuya Bono, parang hugis kandila at mahahaba ang mga kuko niya. Walang makukulay na manicure ang kanyang kuko pero makintab at puti ang dulo. Minsan noon ay tinanong ko kung marunong siyang magtrabaho sa bahay. Oo naman, mahilig akong magluto. Ako ang tagaluto dito sa bahay. Ang gaganda kasi ng mga daliri mo. Siguro, ang lambot ng palad mo. Ay oo naman, Jo. At hindi lang palad ko ang malambot. Mas malambot ang mga lips ko at ang... Alam mo na. Wow. Pwede ko bang hug ka ng mga lips mo pag baba ko ng barko? Jo, pag nagpakita ka talaga sa akin pagbaba mo, hindi lang mga labi ko ang ipapatikim ko sa'yo. Talaga? Ano pa? Secret. Special surprise ko yun sa'yo. At kapag natikman mo yun, hindi mo ako makakalimutan, Jo. Mamahalin mo ako ng sobra at hindi mo na ako pakakawalan.
Ang totoo, nakalimutan ko si Claudia noong bago ako magbakasyon matapos ng unang sampa ko sa barko noong 2013. Hindi nagtagal ang aming relasyon. Agad kong pinutol nung mahalata ko kung ano talaga ang hangarin niya. Kwarta. Oo, bagito man akong seaman pa noon, pero marami na akong naririnig na kwento noon tungkol sa mga babaeng nagsasamantala sa mga seaman. Mga babaeng magaling gumawa ng kwento para maawa ka at magpadala ka ng pera sa kanila. Nasunugan daw sina Claudia. Natupok daw ang bahay nila kaya baka daw pwede ko siyang padalahan kahit 20,000 lang. Kaya nang magbakasyon ako, sa eroplano pa uwi ng Pinas ay nagkalkula ang isip ko. 8 taon na pala ang nakaraan simula nung maghiwalay kami ni Lotis. 8 taon na akong walang minamahal o 8 taon na akong hindi nagmahal. Hindi kasali siyempre si Claudia dahil wala naman talaga akong seryosong damdamin para sa kanya at isa pa nga ay nakilala ko lang sa social media. At ni hindi ko naman na-meet sa personal. Hindi kami nagkakakitaan ng totoong mukha kasi that time ay wala pang video call sa Facebook. Pero nung umuwi ako matapos nga ng una kong sampa sa barko ay nakilala ko ang pangalawang babaeng nagpatibok ng aking puso. Siya si Jonalyn ng Santa Barbara, Pangasinan. Kay Jonalyn ay nadama ko ang tinatawag nilang love at first sight. Simula nung maghiwalay kami ni Lotis, Kuya Bono, noong kalagitnaan ng 3rd year ko sa high school, hindi na ako umuwi sa amin sa Kamiling. Hanggang sa noong nag-graduate ako ng high school at college, hindi pa rin ako umuwi. Sina nanay ang nagpupunta sa Dagupan kung gusto nila akong makita at makasama. Noong pagsampa ko sa barko for the first time, sinabi ni Tito Sandro na dumalaw naman muna ako sa amin. Hindi ko siya pinansin. Hanggang noon kasi ay nagdaramdam pa rin ako kay Lotis at sa lahat ng kaibigan ko doon at ayaw ko silang makita. Yung ginawa sa akin ni na Lotis at Kiko parang nag-iwan ng butas sa puso ko. Mula din noon, ni ayaw kong makarinig ng kwento tungkol sa kanila. Kahit marinig man lang ang mga pangalan nila, nakakasira sa araw ko. Si Clara kasi, nakababatang kapatid ko kapag nagbabakasyon sila kina Lola sa Dagupan noon ay nakakapagkwento siya tungkol kina Reyna, Lotis, Kiko at Prado, pero kapag ganun, binabago ko agad ng topic or bigla na lang akong aalis. Hindi ko kasi siyempre pwedeng sabihan ang kapatid kong huwag siyang magkwento tungkol kina Lotis dahil ayokong isipin niyang apektado pa rin ako sa nangyari. Hindi ko lang maamin noon pero oo, matagal na panahon bago ko nasabing hindi na ako apektado. And totally, masasabi ko lang na naka-move on na talaga ako kay Lotis noong in love na rin talaga ako kay Jonalyn ng Santa Barbara, Pangasinan. Nakilala ko si Jonalyn dahil sa mga alahas na pinadala ni Enrique para sa kapatid niyang dalaga, si Ella. Si Enrique ay kabatch ko sa PAMA at kasama ko rin sa barko. Hindi kami ganun ka-close ni Enrique pero alam kong mabait siya kaya hindi big deal sa akin ang pakisuyo niya nung bumaba nga kami ng barko. Ang ugali kasi ni Enrique may pagka-introvert siya. Hindi siya nakikihalubilo. Mas gusto niya yung sarili niyang mundo. Nagka-jowa si Enrique ng Vietnamese kaya nung bumaba ako ng barko ay hindi siya umuwi ng Pinas. Dumiretso siya ng Vietnam upang i-meet in person ang kanyang pinakamamahal. Pangalawang araw ko kina Lola nung unang bakasyon ko ay nagpunta nga ako ng Santa Barbara. Katext ko na noon si Ella, ang kapatid ni Enrique,
At nung dumating ako sa bahay nila ay 2 dalaga ang sumalubong sa akin sa gate. Si Ella yung isa at si Jonalyn nga yung isa. Pagbabago pa lang ng tricycle noon, tricycle na taga sa kanila at sa tapat ng gate na rehas style ako binaba, agad ko nang nakita ang 2 dalagang nakaupo sa bakal na upuan sa harap ng bahay. Sa babaeng maputi at mahaba ang buhok ako kaagad nakatingin. At noong mapalingon sila ng gate at yung mas maliit ang unang tumayo, nahulaan kong si Ella yon. Hinila ni Ella ang kasama niyang dalaga upang samahan siyang salubungin ako. Nakatitig ako sa kanya habang sila ay papalapit sa gate at kaagad talaga ay nahalina ako sa natatanging kagandahan ni Jonalyn. Kina Ella ako na nang halian noon. Marami siyang inihandang pagkain kahit na 3 lang naman kaming kumain. Nasa abroad kasi ang parehong magulang ni na Ella at Enrique, maging ang panganay nilang kapatid. Yung mga sandaling kasama ko sina Ella at Jonalyn, wala akong ginawa kundi ang obserbahan si Jonalyn. At noong mga bandang 3:00 ng hapon, naghanda na naman sila ng merienda at noon na ako nagdesisyon na magtatanong na ako ng personal kay Jonalyn. Noong lumabas silang dalawa mula sa kusina, inilapag sa bilog na center table ang merienda ay tinitigan ko na si Jonalyn at ang sabi ko, "Jonah, pwede ba akong magtanong ng personal?" Nagkatinginan muna silang dalawa, napangiti si Ella at bahagya ding ngumiti si Jonalyn. "Okay lang Jo, pero kapag nagtanong ka ng personal, magtatanong din ako." Sinagot ko si Jonalyn ng mabilis at masiglang, "Game." Espasol de kaboom, espasol de kaboom. Ananoy ang sarap kasing sarap ng gumawa. Ananoy joke lang. Espasol de kaboom, gawa sa glutinos, binudburan ng buko. May gatas na malapot. Espasol de kaboom, espesyal para sa'yo. Pag ito natikman mo, makakalimutan mo ang utang mo. Pasado 4:00 ako umalis kina Ella. Umalis akong masaya dahil nakilala ko na si Jonalyn at nakuha ko rin ang kanyang pahintulot na maligawan na siya. Sa aking bakasyon na yon ay nasa 10 beses akong nagpunta sa Santa Barbara para makasama siya. Lagi doon kami sa bahay ni na Ella. Buong kwento ng buhay ko ay alam na nila. Pero si Jonalyn ayaw niyang magkwento tungkol sa recent na ex niya dahil hindi pa raw siya nakaka-move on at ayaw niyang pag-usapan ng tungkol doon. Ginalang ko ang kagustuhan niya at handa akong gawin lahat ng best ko para matulungan siyang makapag-move on. Kaya nga inabot talaga ng 10 beses ang pagpunta ko sa kanila. Tumigil lang ako sa pagpunta nung dumating para magbakasyon ng mommy at daddy ni Ella. At yun ay ayon sa hiling ni Jonalyn mismo na huwag muna akong magpunta dahil iba daw ang ugali ng parents ni na Enrique at Ella. Sumunod na lang ako noon sa gusto nila hanggang sa bumalik na rin ako ng barko. Bumalik din si Enrique at noon ay nagtangka akong maging close ako kay Enrique. Umasa ako na magiging close kami dahil nagawan ko na siya ng pabor. Na-deliver ko ng libre ang mga alahas sa kapatid niyang si Ella. Pero hindi pa rin siya naging open sa akin. Bigo pa rin ako maging close kay Enrique. Gayunpaman ay nabanggit ko pa rin namang nililigawan ko na ang best friend ng kanyang kapatid. Si Jonalyn nga. Mahal ko na si Jonalyn noon, Kuya Bono.
Nasabi ko nga ng harapan sa kanila ni Ella na kung sasagutin lang ako ni Jonalyn habang nasa bakasyon ako, pakakasalan ko kaagad siya. Kaso masyadong konserbatibo sa tingin ko si Jonalyn. Iginalang ko na lang ang kagustuhan niyang maghintay ng tamang panahon, maging sapat pa ang tiwala niya sa akin, makalimutan niya ng tuluyan ang kanyang ex at hanggang sa kusang loob niya na akong tatanggapin. Mas masayang kausap sa text at chat si Jonalyn kaysa sa personal, Kuya Bono. Tingin ko mas madaldal siya sa chat kasi marami siyang nasasabi. Nagchat-chat na lang kami noong nasa barko na ulit ako. Kinukulit ko siya palagi. Sabi ko sagutin niya na ako para pagbaba ko, magpapakasal na kami. May isang gabi sa deck ng barko, naroon ako dahil ka-chat ko noon si Jonalyn nang dumating si Enrique at umupo sa tapat ko. Wala siyang kangiti-ngiti at diretso ang titig niya sa akin. Ako ay ngumiti sa kanya at binati ko pa nga kasi nalaman naming ikakasal na siya sa nobya niyang Vietnamese. Ipakita mo naman na masaya ka, Enrique. Biro ko pa nga sa kanya pero ang narinig kong sagot niya sa akin ay, si Jonalyn, ex-girlfriend ko. At hindi pa siya nakaka-move on sa akin, kaya hindi ka pa niya masagot-sagot. Yun lang ang sinabi ni Enrique at bumaba na siya sa cabin. Noon ay chinat ko naman si Jonalyn na dati ko nang kachat bago pa dumating si Enrique. Galing dito si Enrique. May sinabi siya na ikinagulat ko naman. Siya pala yung ex mo, Jonah. At talagang hindi ka pa nakaka-move on sa kanya kahit ikakasal na siya. Naghintay ako ng sagot ni Jonah. Nung tumunog ang phone ko, kaagad ko itong binasa. Sorry, Jo, kung hindi ko naamin sa'yo. At tama ka. Hindi pa talaga ako nakaka-move on. Pwede sana kitang gamitin para baka sakaling makamove on ako sa kanya kaso to be very honest, Jo, wala talaga akong maramdaman sa'yo. Alam kong mabuting tao ka, kaya lang kahit anong pilit ko sa sarili ko na mahalin ka, hindi ko talaga magawa. Hindi para talaga natuturuan ng puso, Jo. Pasensya ka na pero mahal na mahal ko pa talaga si Enrique. First time kong mabasted noon sa edad na 27. Pero si Jonalyn naman ay pangalawang babae pa lang na niligawan ko talaga. Una si Lotis, si Claudia, hindi ko naman niligawan. Binola ko nga lang sa chat, kumagat naman. But little did I know na may balak lang pala siyang gatasan ako. Sorry siya kasi Ilocano ako. At nagkautak ako ng todo sa poder ng lola ko at engineer na tito ko. Masakit sa totoo lang ang disappointment na yon. Tumayo ako noon sa kinauupuan ko sa deck ng barko. Dumako ako sa gilid ng deck at humawak sa bakal na guide rail. Madilim ang paligid. Walang liwanag na natatanaw pero alam kong nasa gitna kami ng karagatan. Gusto kong tumulo ang luha ko noon at pumatak, humalong sa maalat na dagat pero walang luhang bumalong. Sa halip ay natawa ako sabay sabing, ang malas mo naman, boy. 27 ka na, wala ka pang jowa. Totoo yata yung sinasabi nilang magagaya ka sa Tito Sandro mo na matanda na nung makapag-asawa.
Sabi nila, lalo na sina Lola at Tito Sandro, hindi raw talaga hinahanap si Dawan. Kusa daw itong dumarating, kung minsan late lang. Si Tito nga kasi ikinasal sa edad na 47. So mula nga noon, Kuya Bono, ay hindi na nga ako naghanap at may kusang dumating noong 31 na ako. Nandyan ako sa Pilipinas noon, nagbabakasyon. Kuya Bono, 5 years pa ako naging single. Pinokus ko ang panahon ko sa pagtulong sa pamilya ko. Tinupad ko ang pangarap ni tatay na magkaroon ng malaki at magandang bahay. Pinagtapos ko rin ang 3 nakababatang kapatid ko. Lahat yon na-accomplish ko sa loob ng 5 taon. At hindi man lang talaga ako umuwi sa amin sa Kamiling kahit minsan. Kahit nung ikasal ang kapatid kong si Clara, hindi ako umuwi. Minsan ay biniro ako ni nanay. Nak, baka nandito lang sa Kamiling ang destiny mo. Malay mo, someone from your past pa rin ang tadhana mo. Kaya anak, bakit hindi mo subukang umuwi dito? Kahit saglit ka lang. Alam ko na, si Lotis ang tinutukoy ni nanay at pinili ko talaga for the longest time na wag nang makibalita tungkol sa kanila. May mga boring na pagkakataon sa barko, lalo na nung sobrang tinuna ang internet connection namin na parang gusto kong hanapin si Lotis sa Facebook. Nagawa ko ngang i-google ang pangalan niya pero pangalan ng artista ang lumabas. Noon ko lang nalaman na may sikat na artista pala nung araw na Lotis ang pangalan, Lotis Key. Naging leading lady pa ni Dolphy at iba pang sikat na artistang lalaki nung araw. Naisip ko baka doon galing ang pangalan ni Lotis. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung idea na muli akong magkaka-interest sa kanya. Kaya lang si nanay parang nag-aalala na rin sa kanyang panganay, ako, na baka nga tumandang binata gaya ni Tito Sandro at matagal bago sila mabigyan ng apo. Noong sumunod na linggo, biglang nag-chat si nanay sa akin. Nak, may balita ako sa'yo. Pwede kang matuwa, pwede kang malungkot. Kung matutuwa ka sa balita ko, ibig sabihin, galit ka pa sa kanya. Pero kung malulungkot ka, ibig sabihin nun, mahal mo pa rin siya. Binasa ko ang chat ni nanay pero hindi ako nag-reply. Alam ko na kagad na si Lotis ang tinutukoy niya. Anak, alam kong nagbabasa ka, ayaw mo lang mag-reply. Ganito ang sumunod na chat ni nanay and of course, kilala niya ako. Alam niya ang style ko kasi anak niya ako. Pero anak, dumating si Lotis. May anak na siya pero wala siyang asawa. Sabihin mo nga sa akin kung anong naramdaman mo sa balitang to. Masaya ka ba o malungkot? Kung masaya ka, ibig sabihin galit ka pa sa kanya. Pero kung nalulungkot ka, ibig sabihin mahal mo pa siya. Masaya ako, Nay. Reply ko. Ay, ibig sabihin pala galit ka pa sa kanya kasi masaya ka na single mom siya. Mali, Nay. Masaya ako kasi may anak na siya. Di ba kayong mga babae, wala kayong hangad kundi ang magkaroon ng anak. Jose, wag mo akong stylean ng ganyan. Kahit may anak na si Lotis, magandang maganda pa rin siya. At bilib ako sa kanya dahil hindi niya inilaglag yung anak niya. Itinuloy niya at kitang-kita ko kung gaano niya minamahal ang anak niya. Di tama ako. Masaya siya kasi may anak siya. Jo, anak, sana mag-gets mo ang gusto kong tumbukin. Magbalikan na kayo ni Lotis. Magsimula ulit kayo. Huwag mo nang intindihin na hindi mo anak yung anak niya. Uso na yun ngayon. At isa pa, mas dadakilain ka ng mga taong may utak dahil hindi naging drawback sa'yo yung pagkakaroon niya ng anak. Kaya nga, Nay. Kaso ang tanong ko, gusto ba ako ni Lotis? Bakit naman hindi? Dati ka naman niya ng ginusto. First love niyo nga ang isa't isa eh. Bakit pa siya magiging choosy ngayon dalagang ina nga siya? Tanong mo. At kung gusto niya ako, uuwi ako dyan. At titingnan natin kung may damdamin pa talaga ako sa kanya.
Naku naman, Joe, kahit hindi mo siya nakikita, kung talagang may damdamin ka pa sa kanya, may damdamin ka pa. Sa ngayon, Nay, wala na. Nakalimutan ko na siya. Pero malay nyo, kapag nakita ko ulit siya, muling mabubuhay yung damdamin ko sa kanya. Ay, sa bagay, may punto ka. Pero, sige, kailan ka uuwi, anak? Ipaghahanda namin ang pagdating mo. Kinabukasan, pasado alas 11 ng umaga ay nagpaalam ako kay Lola na bibili ako ng pasalubong. Inihatid pa ako ni Lola sa pintuan at nung isarado ko na ang gate matapos kong mailabas ang lumang kotse ni Tito Sandro na sinakyan ko, ay nakita kong kumakaway sa akin si Lola na nakangiti. Kinabahan ako, Kuya Bono, kasi noon lang niya yun ginawa. May kabog pa rin sa dibdib ko nung nagdadrive na ako papuntang SM Center Dagupan para bumili ng ilang pasalubong sa bahay. Lalo na para sa pamangkin ko, first apo ni nanay, si Micaela na panganay ni na Clara at Inigo. Magto 2 years old na noon si Micaela. At kailangang nakauwi na ako noon bago pa sa mismong birthday niya. Bumili ako ng stuffed toys para kay Micaela. At noong nasa gift wrapping section na ako, naibigay ko na sa 2 dalaga sa gift wrapping section ang binili ko. Nung biglang nag-chat si nanay kaya binasa ko at nireplyan ko. Narinig ko ang sinabi ng isang babae na pumili na raw ako ng gift wrapper na gusto ko. Hindi ako pumili kaagad dahil nire-replyan ko nga si nanay. Kaya lang narinig ko ang salita ng isang babae sa gift wrapping counter. Sir, para kanino po ba itong gift nyo? Pang girlfriend, pang misis o pang kabit? Napalingon ako sa kanila. Yung nasa counter mismo ay tila natakot pero ang babaeng nasa likod niya na siyang nagsalita tungkol sa kabit ay nakangiti sa akin. Ngiting parang nanloloko pero nakakatawa ang mukha niya pero hindi ako tumawa. Pang girlfriend Ning. Nakangiti pa rin sabi niya sa kasama niya pero ang babae sa harapan ay nanatiling nakatingin sa akin at hindi pa rin niya sinisimulan ang pag-gift wrap. Ako naman ang lumapit sa counter. Ginawa kong seryoso ang mukha ko, diretso ang titig ko sa babaeng komikera, yung nasa bandang likod. Paano mo naisip na may kabit ako? Mukha ba akong babaero? Medyo. Sagot niya sa kanyang nakakalokong ngiti. Ako naman ay nanatiling seryoso na tila galit pero ang totoo ay tumatawa ang kalooban ko dahil sa itsura niya. Dan ang sabi ko pa, sana nga totoo na lang ang sinabi mo. Sana babaero ako. Pero ang totoo, miss, ni girlfriend wala ako. Noon ay biglang nawala ang nakakalokong ngiti niya. Sorry naman sir, pero don't worry, hindi ka nag-iisang loveless sa mall na to. Actually, marami tayo. Loveless ka din? Unfortunately, yes sir. Baka tayo nang pinagtagpo ng tadhana. Pero sir, para kanino itong pinapag-gift wrap mong stuffed toy? Para sa pamangkin ko, turning 2 years old tomorrow. Babae siya. Birthday gift yan. Ay sir, tanga ka ba? Hindi pang baby tong stuffed toy na to eh. Eto na nga nakasulat na sa dibdib ng teddy bear, hug me to remember me. Anong malay ng 2 years old baby sa ganito, sir? Noon ay napakamot na ako sa ulo ko. Kinuha ko ang teddy bear at binasa ko nga ang lettering sa harap nito. Sabay tingin sa mukha ng babaeng noon ay nakakaloko na ulit ang ngiti. Palitan ko na lang. Sabi ko, marahan siyang tubango-tango na nakatitig ang mga mata sa akin. Noon ay natawa na ako sabay hakbang pabalik sa stuffed toy section. Pero naalala ko, nahirapan pa pala akong pumili ng stuffed toys na yon.
Kaya bumalik ako sa kanila at ang sabi ko, Miss, tama ka. Tanga nga ako. Kaya, pwede mo ba akong tulungan na lang? Ah, sure. Sabi niya saka mabilis na lumabas mula sa loob ng counter. Nagulat lang ako nung ikawit niya ang braso niya sa bisig ko at habang naglalakad kami ay manaka-naka niyang idinidikit ang side ng ulo niya sa side ng ulo ko. At nung madaan kami sa dalawang sales lady na nakatingin sa amin, ang sabi niya, Girls, boyfriend ko nga pala. Bagay kami, di ba? Tumawa ang isang sales lady at ang sabi niya, Diyos ko, Glyza, pang-apat mo ng boyfriend niyan sa araw na to. Masyado ka ng playgirl. Siya, Kuya Bono, si Glyza, ang babaeng nagdulot ng matinding kalituan sa isip ko. Noong araw na yon, isinulat niya sa message card ang mobile number niya na miniskol ko naman ora mismo pero ang sabi niya ay sir, nasa locker ang iPhone X ko. Seryosong sabi niya, iPhone X ang bagong model nung time na yon, 2018. Pero don't worry, te-text kita pag uwi ko. Isasave ko ang number mo, sir. Sabi pa niya. Asahan ko yan, ha. Sabi ko bago ako umalis sa harap ng gift wrapping counter nang nakangiti. Kuya Bono, noon na ako naka-encounter ng babaeng ganon. Komedyante pero sa totoo lang, maganda siya, matangkad pa. Magkasing tangkad lang kami nung magkasabay kaming naglakad. Nung ikawit niya ang braso niya sa bisig ko at ipinakilala niya akong boyfriend daw niya ako sa mga kakilala niyang sales lady rin sa SM. Pero syempre, mataas ang sapatos niya noon, siguro 2 inches. Sa bahay naman ay nadatnan ko si Lola sa living room, nanonood ng TV, kaya guminhawa ang dibdib ko noon dahil nadatnan ko siyang wala namang masamang nangyari sa kanya. Kaya lang ay nakangiti siya sa akin na parang meron siyang sasabihin. Yes, Lola. Untag ko pa. Magkwento ka nga, Apo? Anong ikukwento ko? Tungkol sa nangyari sa iyo ngayong araw na to. Bakit, Lola? Anong nangyari? Anything happy? Anything lovely to see? Bakit po bala? Jose, Apo, kaninang palabas ka ng gate, nakita ko ang 2 blue butterflies na lumilipad sa taas ng ulo mo. That is when you close the gate. That means something, Apo. Nakita ko din yan sa Tito Sandro mo nung makilala niya si Tita Regina mo. Tell me, Jose, did you meet someone today? Oh, yes, Lola, I did. But she's a bit crazy. Well, Jose, Apo, she's the one. She's the one. Mula nung oras na dumating ako sa bahay hanggang sa gumabi na ay nakangiti sa akin si Lola. Naniniwala siya sa pangitain niya while ako, alam niyo kasi sa harap at 2 sides ng bahay ni Lola ay punong-puno ng mga halamang namumulaklak. Kaya naman yung mga butterflies ay ordinaryong tanawin na lang sa akin. At hindi ko rin mabilang yung mga pagkakataong may mga paro-paro na lumilipad sa taas ng ulo ko. And to tell you the truth, nakalimutan ko pa ngang i-text yung babaeng yon, si Glyza, nung gabing yon dahil nakachat ko si Reyna, pinsan ni Lotis. Sinadya kong hanapin sila nung gabing yun kasi nga pauwi ako sa amin.
naisip ko na hindi naman na siguro masama ang mag-reunion kaming dating magkakaibigan. Noong gabing yun ko lang din inad sa Facebook si Reyna kahit na madalas ko nang makita sa recommendation ko ang account niya. Natuwa siyang makachat ako at ayon sa kanya ay matagal na raw nilang hinahanap ang Facebook ko. Well, hindi nila mahahanap dahil Lonely Pirate ang pangalan ko sa Facebook. May asawa na rin noon si Reyna, pero wala pa silang anak. Sundalo ang napakasawa niya. At siya naman ay high school teacher, doon mismo sa school kung saan kami nag-aral noon. At syempre Kuya Bono ay naging main topic namin ni Reyna si Lotis. Kaya lang nung magsa-shower siya ay nag-excuse siya. Nangako siyang babalikan niya ako pagkatapos siyang mag-shower kaya hinintay ko siya. At nung bumalik nga siya ay siyang nag-aya na mag-video call na lang kami. Siya ang tumawag pero bago siya tumawag ay siguro binasa na niya ang mga chat ko tungkol kay Lotis. Lalo na yung tanong na kung may asawa na si Lotis. As sa video call namin ni Reyna ay ito ang unang bumungad sa bibig niya. Ayaw niya na mag-asawa. Ang daming gusto manligaw sa kanya pero ayaw niya talaga. Ganun ba? Susubukan ko pa naman sana ulit. Ay, kung ikaw, baka magbago ang ihip ng hangin kasi may kasalanan siya sa'yo, di ba? May guilt siya sa ginawa nila sa'yo noon. Bakit nga pala hindi sila nagkatuluyan ni Kiko? Ano? Joe, nasaang lupalop ka ba ng mundo? Bakit hindi mo nabalitaan? Ang alin? Nagladlad na ng tuluyan si Kiko. Nurse siya ngayon sa Dubai. Ano? Grabe ka naman kasing umiwas sa amin noon, Jose. Well, sina Lotis at Kiko, nagtagal naman sila ng 2 years ata. Kasi first year college kami sila nag-break. At nalaman nga namin na hindi talaga siya boy by heart. At kaya lang niya niligawan si Lotis noon ay dahil nagsiselos siya. Nagsiselos? Kanino? Ikaw daw talaga ang mahal ni Kiko noon, Joe. Ayon sa kaibigan niyang bakla nung college sila. Nakilala namin. O kininam Reyna, sumsumgarnak man ta istoryam. Totoo nga, Joe. Bakit hindi mo siya ihad din? Malay mo, maging kayo. Ni Kiko? Kikay na ngayon. May ugala mga babae, Kuya Bono, na makabuo lang ng kwento ay nagdadagdag bawas. Kaya hindi ko masyadong kayang bigyan ng kredito ang kwentong yun ni Reyna tungkol kay Kiko. Kinabukasan pag-uwi ko sa amin, after so many years, saktong birthday nga ng pamangkin ko at maraming tao. Kabilang sina Reyna at Lotis, mama ni Lotis na kumari ni nanay, at kasama din ang baby ni Lotis, na noon ay wala pang 1 taong gulang. Hindi ko kinailangang bumuelo kay Lotis dahil ang mga matatandang babae ang nagsimula ng tuksuhan. Baka kaya talaga ang tinadhana, Joe, Lotis. Pag-usapan na natin ang kasal. Sigaw naman ng isa. Nakikitawa lang kami ni Lotis pero para sa akin noon, hindi yun masama dahil talagang napakaganda pa rin ni Lotis, Kuya Bono. Napakasimple, napakamahinhin pa rin. At oo, aminado ako na muling nabuhay ang pag-ibig ko para sa kanya. Hinatid ko pa sila ng baby niya nung umiyak ang baby niya. Kailangan daw niya mag-breastfeed. Pero ayaw naman niya sa bahay. Sabi ni Mama, pwede siyang pumasok sa isang kwarto at doon niya padedehin ang anak niya. Kaso ayaw niya. Hindi raw siya sanay mag-breastfeed kung saan-saan lang. Pero alam mo, Kuya Bono, ang misis ko ay nag-breastfeed sa aso. I mean sa tuta. Sa dede niya mismo sumuso ang tuta na napulot niya nung araw na yon na kalilibing lang ng anak niya sa pagkadalaga.
2 months lang daw ang itinagal o ibinuhay ng baby niya dahil sa hirap ng buhay nila noon ng nanay niya, ay hindi man lang naipatingin ng bata na isinilang niya sa tulong ng isang hilot. Malapit lang daw ang sementeryo sa dating inuupahan nila ng nanay niya at nagpaiwan siya sa sementeryo nung matapos ang libing, kasama lang niya si Neneng na dalagang kaibigan niya. Noong naglalakad na sila pauwi mula sa sementeryo ay nakarinig sila ng iyak ng isang tuta sa gilid ng daan sa may damuhan. Noong tingnan nila, nakita nila ang isang tuta, kulay puti, na nasa 1 o 2 linggo pa lang ang edad, at ang tutang yun ay pinulot niya at tinawag niya itong Rabio na siyang pangalan ng kalilibing lang na anak niya. Si Rabio, napakapoging aso, maliksi, makulit, masigla, at para talaga siyang anak ni Glyza, ang aking asawa. Noong bakasyon kong yon noong 2018, napasampan na ulit ako ng barko ay hindi pa nakakapag-desisyon si Lotis kung gusto pa niya mag-asawa o hindi. Hindi raw siya magsasalita ng patapos pero nung panahong yon ay wala daw siyang nakikitang dahilan para mag-asawa pa. Natatakot daw siya dahil alam niyang pinakamabait na lalaki na ang nakilala niya pero naagaw pa ng iba. Pasensya na lang kung hindi ko kayang banggitin ang tungkol sa nakabuntis kay Lotis dahil sikat ang kanilang pamilya sa amin sa Tarlac. Noong pagsampa ko ulit ng barko, mas madalas kong nakaka-chat at nakaka-video call si Glyza. Napakasaya niyang kausap. Isang pagkakataon nga, katabi ko pa si Marco noon, cabin mate ko. Biglang tanong ni Glyza, sa tagal niyo dyan sa barko, paano kayo nagpaparaos kapag nalilibugan kayo? Nagjajakulan na lang kayo? Si Marco masagwa din ang utak at bunganga at siya ay sumagot ng, ikaw, nagpipinger ka? Ang sagot ni Glyza, pati naman ang nanay mo nung wala pa siyang asawa. Napamura na lang si Marco dahil nanay agad ang buwelta sa kanya. In short, sa pikunan, talo kaagad si Marco. Madalas ganoon si Glyza, yung mga bagay na hindi dapat marinig sa bunganga ng isang babae, wala sa kanya. Kahit ano, kaya niyang sabihin, pwede niyang sabihin sa tonong seryoso pero ang totoo ay nagbibiro siya. Madalas ganoon siya, pero depende yata sa timpla ng mukha ko kapag humarap na ako sa camera para sa aming video call. Kapag dati na akong masaya, normal lang siya. At sa ganong pagkakataon ko naririnig ang mga totoong kwento niya na walang halong kalokohan. Pero pag gusto ko ng mga jokes at kalokohan niya, lungkot-lungkutan ako sa una. Pumatol daw siya noon sa gwapong tarantado, nabuntis siya, iniwan siya, at dahil mahirap siya noon ay nagtrabaho siya kahit buntis siya. Mahirap pa rin sila noong makilala ko na siya pero maayos na ang bahay nila. Madalas kapag araw na nagve-video call kami at day off niya, ibababa lang niya kahit saan ang cellphone niya at tuloy kami sa kwentuhan namin habang may ginagawa siya. Nakita ko ang bahay nila. Napakaliit lang, lawanit ang dingding na pinturado ng yellow at green. May mga bintanang jalousie at napakaraming halaman sa paligid. Ang loob ay may bulaklakin na flooring, yung linoleum.
Sa isang sulok, naroon ang bahay ni Rabio. Magkasama sa kwarto sina Glyza at Nanay Eliza na napakatamis ngumiti at halatang sa kanya nagmana ng kabaliwan niya si Glyza. Tuwing ihaharap ni Glyza ang kamera kay Nanay Eliza, maririnig ko siya magsasabi ng ganito, "Hi Joe, welcome to my vlog!" Minsan ay nakausap ko rin ng seryosohan si Nanay Eliza. Nagpaalam noon si Glyza na magsa-shower muna siya kasi katatapos lang nila maghapunan. Nasabi sa akin ni Nanay Eliza ang ganito, "Sana Joe, ikaw na ang makatuluyan ng anak ko. Matanda na ako at bago sana ako mawala, nasa mabuting lagay na si Glyza ko. Alam mo, mulat sa Paul, dalawa lang kami. Dalawa lang kami sa mundong ito. At iniisip ko kung kanino ko talaga siya iiwan, kung kanino ko siya ihahabilin. Mabait ang anak ko, Joe, masipag pa. Malinis ang kanyang puso. Yun nga lang, komedyante din talaga. Ayaw kasi namin na masyadong madrama dahil dumanas na kami ng napakaraming hirap sa buhay. Hindi na matawaran yung mga hikahos na pinagdaanan naming dalawa, kaya ano pa bang dahilan at magpapakalungkot pa kami? Total, wala namang napapala sa pagdadrama kundi kalungkutan lang din. Maging masaya na lang, magpatawa na lang dahil kapag nakakapagpatawa ka ng iba, magiging masaya ka rin. Kaya ganun, komedyante kaming dalawa. Yung mga problema na yan na iniiyakan ng iba, tatawanan lang namin. Kasi nung una, pinagsawaan na namin ng umiyak, magdrama ng magdrama, pero ang totoo, hindi nakakatulong yun. Ngayon, iniisip ko na lang paano na kapag wala na ako, paano na si Glyza. Alam ko namang kaya niya, kaya lang sana bago ako mawala, makilala ko muna kung sino yung makakasama niya. Sana Joe, ikaw na. Nanay Eliza, pag-uwi ko, pakakasalan ko si Glyza. Truth ba yan o charot lang? Truth to, Nanay Eliza. Pangako po. Bakit? Anong nangyari sa panga mo? Masakit ba? Ay hindi po. Sabi ko promise. Pakakasalan ko po si Glyza. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Ikinasal kami ni Glyza noong month of February noong 2020 before pandemic. Napahaba ang bakasyon ko noon kaya agad kami nakabuo ng lalaki din. Kaya ngayon ay may nakakalaro na si Rabio. Nagtayo kami ng bahay sa barangay ni Glyza, simple lang na modern contemporary, may 4 na kwarto, 2-car garage at may convenience store sa harap na siya namang business ng asawa ko. Masaya kami at kontento sa mga blessings ni Lord sa amin. Nasa barko pa rin ako at muli pang sasampa ulit kahit na napakahirap at napakasakit lagi ang iwanan ng pamilya. Buti nga, may messenger na at may DKB na lagi nakakasama para hindi mainip sa paglalayag. Nag-asawa din ulit si Lotis, sundalo. Kabatalyon ni Elmo na Mr. ni Reyna. 2 na rin ang anak nila. Oo, malayong mas maganda si Lotis kesa sa asawa ko pero hindi ko kailanman pagsisisihan na siya ang pinakasalan ko dahil araw-araw, Kuya Bono, araw-araw ipinapakita sa akin ng Diyos na tama ang pinili ko. Si Glyza ay hindi lang asawa kundi matalik na kaibigan, clown at pinakamahusay na tagapag-alaga ng aking anak at ng aming tahanan. At dahil dito, habang buhay ang sa Diyos ay pagpapasalamat ko. Gumagalang, Joe. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay.
Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Jo, tunay na napakaganda ng iyong kwento. Very inspiring at ito'y kahuhugutan ng inspirasyon ng mga nawawalan ng pag-asa dahil may mga bagay na inuna muna
bago ang pag-ibig. At ito ay medyo sampal din naman sa mga nagmadali at maagang nag-asawa at ngayon ay nagsisisi dahil inuna kasi yung sigaw ng pag-ibig. Well, hindi ko kayo masisisi, kanya-kanyang buhay yan. Ang mahalaga lang naman sana ay maiwasan natin yung sobrang pagsisisi sa desisyon natin ang nagawa. Dati pa. Pasensya na sa ingay ng aking paligid muli. Congratulations sa napakagandang buhay na tinatamasa mo ngayon. Magkahugot na Joe, and I believe na blessing talaga sa iyo ang iyong asawa. Ganon talaga yun eh. Kapag mahal din ng Diyos ang minamahal mo, sabay yan. Sabay kayong pagpapalain, sabay kayong i-bless at manatili lang sanang maging tama sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat, very inspiring story, and next month ay aasahan ng mas marami pang naggagandahang kwento because it's May. And sa mga shoutout muna sa nagdaang kwento dito sa DKB, ang Hopeless Romantic. Grace Sherwin Ablao, shoutout to you. Ganoon din kay Janessa Utilia. Reggie Rivera, shoutout to you. Margie Tumbali, shoutout to you. And also to Jovelyn Suarez. Michael Domingo, salamat sa new upload pa. Shoutout from Warsaw, Poland. Michael Domingo ng Lasam, Cagayan. Shoutout sa inyo dyan sa Poland. Boss Aim, shoutout to you. Ganun din kay Mylene Alonzo. Good morning, Kuya Bono. Shoutout here in Hong Kong. Shoutout ako dyan, Kuya Bono, listening here in Hong Kong. Sabi naman ni Jen Maribay. Jen Maribay pala. Jovelyn Suarez, shoutout to you. Ganun din kay Roldan Makinad from Isabela, Santa Maria. Maraming salamat. And Evangeline Piclit, shoutout sa lahat ng nakakilala sa akin, Kuya Boro, sa mga kagaya kong abangers sa bagong kwentong babasahin nyo. Abangers from Kasigayan, Tabuk City, Kalinga. Maraming salamat sa pakikinig dyan. Giselle Gerardo, good morning. Shoutout po sa akin dito na nag-aalaga ng baby here in Hong Kong habang nakikinig sa maagang upload nyo. Maraming salamat. Kuya Bono, meron na naman kaming maririnig ngayon. Pa-shoutout, Sina Rosalito Niras, Marwin Jun Gilbert Sabado Dayap, Nilo Navarro, John Ray Ramos, Jason Diaz, Jeremy Manong Leo Fortuna at si Pangamaen Ulysses from Pasong Kamachili 1, General Trias, Cavite. Maraming salamat, Reggie Rivera. And Nivra Serdina, pasyaro sa asawa ko na buntis, kuya. She's Marinette Ancheta. Shout out sa inyo and congratulations in advance sa baby. And April Domingo Talan, shout out to you. And also to Clarence Molina. Hi Kuya Bono, shout out po lahat ng mga taga Villa Viciosa, Abra. Tama ba yun? Villa Viciosa, Abra. Listening from Alberta, Canada. Thank you, Clarence. And hello Kuya Bono at sa masugid na tagapakinig, lalo na sa mga OFW. Laban at mabuhay po tayong lahat. Mitch from Palanan, Isabela. I'm currently living in Singapore at heto nakikinig sa kwentong binabasa nyo. Maraming salamat, Michelle. Arvin Gamayon, shout out to you from Melbourne, Australia. And pa shout out Kuya Bono here at Yonlong, Hong Kong from Bambang, Nueva Vizcaya. At salamat sa upload at aabangan at papakinggan namin at solo listeners nyo mula pa noon hanggang ngayon. Ginagawa man naming libangan ng mga stories at totoong nangyari sa nakaraan na ako man di ko naumprasahan pero sana may maganda akong ending. God bless you to April Domingo Telan. This is not Kuya Bono channel. It is. We have 3 actually. Find them out. Shoutout Kuya Bono, sabi naman ni Christopher Paraon. And Yakinis MG, shout out to you. Wow, thanks Papa Bono, solo listener po from Pinukpok, Kalinga, listening here in Hong Kong. It's Matilde Samuel. Maribeth Albania, Kuya Bono, pa shout out yung gumagawa sa akin munting bahay na si Brother Jomar at yung kapatid niya na napakagaling yung bro. Ayan. And Grace Sherwin Ablao, Vito, please read each messages from Grace Sherwin Ablao because you'll learn
every word from it. Ang ganda ng ending pero natouch ako sa part na akala ko hindi na kayo magkakatuloyan ni Lisette. Akala ko pipiliin mo si Rhea. God bless your relationship, Sander. Sama matuloy yung pagpapakasalin nyo. Mas maganda kasi kapag may basbas ang Diyos sa relasyon. Para mas maging blessed pa kayo. It's from Noemi Joaquin at mukhang tapos na yung mga shoutout. Maraming salamat muli mga kahugot sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. And again, Jo and your wife, what is the name again? Glyza. At sa inyong mga babies, God bless you. Stay healthy, stay safe, and again, may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with you.